Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No? Pag-usapan natin mga kababayan uli ito, no, yung malaking bombshell di umano ng mga DDS na walang iba kundi si Elizalde. Wala na po si Gutesa. Oo, nowhere to be found na yan. Sabi nila, he laid down the foundation of corruption of Romualdez and PBBM at ito papatunayan lamang ni Elizalde. O, ayan po yan. Ano po ang benefit na makukuha ni Elizalde dito sa ginawa niyang bombshell na punong-puno po ng question? Okay, ang sabi niya, panakip butas daw po siya at siya po ay ipapategi ng magpinsan. O ayun po yung claim niya. Naging sunod-sunuran daw po siya sa magpinsan. Akala niya pro-protektahan siya, aalagaan siya. Yung pala, aahasin lang siya. Kaya ngayon lumabas na daw po at sasabihin niya na ang katotohanan. Nanatili daw siyang tamilmil ng mga ilang linggo, pero ngayon di na po siya makatiis dahil mukhang ginamit lang siya. Nako, matagal nang lumabas ang pangalan mo. No, binanggit na ng mga resource person. O bakit di ka ngayon dumepensa doon? Bakit pilit mong dinamay ang magpinsan? Ang laki ng butas ng ng kalokohan mo, mga kababayan, no? Tuloy-tuloy na natin ito. Grabe. Sabi niya, sa balita ng politico.com.ph, panakip butas lang ako. Saldico drugs Marcos Romualdez for 100 billion budget insertion. Biriin mo, nagpa-insert pala ang Pangulong Marcos at ginawa lang nilang panakip butas o scapegoat si Elizalde. Ito po, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Antindi naman yan. Ang galing naman talagang magtagalog ng isang inchik, mga kababayan. Bilib ba ako? So, sabi niya, ang hari dito ay si Pangulong Marcos. Inutusan niya si Romualdez na maglagay ng 100 billion dyan sa GAA, sa BICAM. At nirelay kay Elizalde na siya namang appropriation chairman ng House of Representatives. So sa pamamagitan ng BICAM, si Elizalde gumawa ng parang para i-insert itong 100 billion para sa Pangulo. Nakukurakutin, nananakawin ng Pangulo o nung magpinsan. So ang nangyari, sinabi sa kanya, kami na ang bahala sa iyo. Sinasabi niya po sa balita ding ito na siya daw po ay kinausap na wag ka nang bumuwi ng Pilipinas. Poprotektahan ka namin. Aalagaan ka namin. You will be taken care of. Yun ang sabi niya sa salaysay niya, mga kababayan. Pero huling-huli namang nagsinungaling siya. Sa previous vlog natin, sa LS natin, pinakita natin ang artikulo na mula sa GMA News noong September 18 ng taong ito na mismong si Representative Janet Garin ang nagsabi na si mismong Speaker Den Martin Romualdez ang nagre-reach out sa kanya na umuwi ka. Harapin mo yung mga aligasyon sa'yo. O paanong hindi ka pinauuwi? Binaliktad mo ang sitwasyon para ilaglag mo sila. Diba? At sinasabi niya na nanganganib ang buhay niya. Sana hindi nila ako mapatay. Ganun ba? So ibig sabihin may threat sa buhay mo ang nagpapapatay yung magpinsan? Grabe naman pala si Pangulong Marcos saka si Martin. Parehong killer pala ito. Parang si Sara Duterte pala ito. Huwag kang mag-alala, ma'am. May na-hire na po ako. Parang ganun po, mga kababayan. So ang tindi ng bombshell ni Salde, no? Talagang pinatotohanan niya at may part 2 pa daw siya. Paano siya nag-deliver ng pera sa bahay ng Pangulong Marcos? Di po ba? O now, mga kababayan, diyan po sa revelasyon ni Salde na siya po ay panakip butas, siya po ay papatayin ng magpinsan dahil sa kanyang sinabi. Ano naman ang sabi ni Pampilo Lacson?
Ano ang sabi ni Pampilo Lacson after ng Blue Ribbon Committee nung napanood nila yung video ni Saldico na hindi po ito under oath, pinalabas lang na video sa mga social media. Politiko, kwentong walang kwenta. Oh, basag. Lacson says Cos claim versus Marcos have no probative value. Wala daw kwenta. Bakit? Ito po sabi niya. Dismiss, resign ako Bicol Representative Saldico allegation that the President Marcos Jr. have sought 100 billion insertion in the 2025 national budget, saying the claim has no probative value. Walang kakwenta-kwenta. As of now, walang probative value kasi hindi naman under oath. Wala eh. Hindi naka-under oath yung sinabi mo. Kinuwento mo parang kwentong kutsero, nagbasa ka ng script sa comics. Mga kababayan, sino gumawa ng statement mo? Ikaw? Bakit mo pa binabasa? Di po ba? Lacson told reporters when asked about Cos video statement, it's just a narration, kwento. Hindi naman siya under oath. Pumunta siya rito sa Senado para mag-take out oath at sabihin niya yung si statement niya. Then yun ang may probative value. Correct. Umaten ka. Ipanotaryo mo yan. O di kaya, umaten ka na lang mismo. Umuwi kang Pilipinas. Ito ako, totoo itong sasabihin ko. Ako ang living witness. Ako yung ebidensya. O sige, sabihin mo dyan, mag-under oath ka. Bakit di ka nag-under oath? Nakakahiya po. Ibig sabihin dito, hindi po pinoprotektahan ni Lacson si Presidente. Ang sinasabi niya lang, walang kwenta yung kinikwento mo. Kasi wala namang value, mga kababayan. Kwentong kutsero, narration mo lang yan eh. Sarili mo yan, that's what you said. Diba? Pero nadali naman mag-akusa, madaling maggawa ng script eh. Pero hanggat hindi naka-under oath, walang kwenta. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ng Pangulo at may instruction na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of project sa BICAM. Sabi ni Ko, at sinabi ni Pangandaman, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong Marcos. Dinamay na. Ang sabi pa nga ni Lacson sa isang report dito sa Politico, mga kababayan, bakit pa gagawin ng Pangulo na mag-insert sa BICAM? Pwede naman sa National Expenditure Program pa lang kasi Pangulo pa lang ang gumagawa nun at ang DBM. Pwedeng doon na lang i-insert. Bakit kailangan pang antayin ng BICAM at doon sabihin kay Romualdez at Ko, i-insert nyo to Diba? Yun na lang eh. Diba? Elizalde ko, hindi mo ba naisip? Hindi ba naisip nung nagsulat o baka hindi nyo alam yung proseso? Bago kayo mag-BICAM, nire-review nyo muna yung budget at bago i-review nyo ang budget, bago ipasa ng DBM, Pangulo muna ang gumawa. Di sana doon pa lang nag-insert na siya. Para walang kawala. 'Di ba? Kayo ang gumawa nan, walang pakialam. Walang pakialam ang Pangulo diyan sa inyong pagbabaykam. 'Yun ang sabi ni Lacson. Hindi naman daw sa dinedepensahan pero ang daming butas. Pangalawa, bakit nagbito? Ang laki ng binito niya sa DPWH. Ang laki ng total vetoed amount sa GAA 2025. 190 billion. Sabi rin ni Lacson yan, pare-pareho po sila nung sinasabi ng mga anti-Marcos din na mga dilawan at mga kakamping. Paano nangyari yun, Elizalde ko? Hindi mo ba binasa maigi yung ginawang statement na babasahin mo? O dapat nag-proofread ka muna, pambihira, para ka lang si Gutese. Narration lang yon. Walang value, sabi ni Lacson, walang kakwenta-kwenta, kwentong kutsero nga. Magkakaroon lang ng saysay yan, magkakaroon lang ng value yung kwento mo kung iyan ay under oath. Dahil papatunayan mo yan. Ngayon, kwento mo lang yan. Sabi mo, may patunay ka sa part 2. Nangangalap ka pa ng ebidensya? Nangangalap ka pa ng paggawa ng AI? Yung pag-deliver ng pera? Ganun po ba? Saka maganda, umuwi ka. Sabi rin ni Lacson, umuwi ka dito, umattend ka ng hearing, sumpaan mo yan. Ano na? Ngayon dito, nandadamay ka lang. Bakit? Kasi, wala kang Duterteng nabanggit dito. Lahat ng sangkot dito sa flood control na ito
ay mga kaalyado ng Duterte. Ngayon, gusto mong idawit ang Pangulo? Ano, 2022 to 2025 lang na budget? Eh bakit, di ba, nag-exist ka nung kay Digong? Kailan ka naging representante? 2019, na mayagpag ka nung panahon ni Digong. O bakit ganon? Di ba, mga kababayan? Nakakabwisit lang. Pero mo si mismong Pampilo Lacson na nagsabi, walang kwenta ang narration mo, walang kwenta ang kwento mo hanggat wala yang hindi ka nakapag-oath. Nakakahiya. Para lang maidamay ang Pangulo, pabagsakin ng Pangulo, ha? Kumapit sa mga Duterte o nakita tuloy na isa kang DD shit. Okay, kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.